May mga puno sa Pilipinas na hindi lang basta nagbibigay ng lilim, kundi pinaniniwalaang nagdadala ng swerte, proteksyon at minsan kapalaran na kayang magbago ng buhay. May mga taong nagsasabing yumaman sila dahil lang sa puno na nasa bakuran nila. May iba naman na naniniwala na isang maling galaw sa puno ay pwedeng magdala ng malas. Pero alin nga bang totoo? Sa video na to, aalamin natin ang pinakaswerteng malalaking puno sa Pilipinas. Mula sa mga punong simbolo ng kayamanan hanggang sa mga punong may misteryong hindi pa rin maipaliwanag hanggang ngayon. May isa kaya sa mga punong ito na malapit lang sa'yo at hindi mo lang napapansin ang dala nitong swerte? Alamin kung anong puno ang dapat mong protektahan para swertehin ka lalo. Mr. D. Number 10. Bamboo or kawayan. Isa sa pinakasikat na simbolo ng swerte. Sa Feng Shui, ang bamboo ay kilala bilang lucky plant dahil sumisimbolo ito ng growth, flexibility at prosperity. Ang nakakabilib pa dito, ang bamboo ay kayang tumubo ng halos 1 metro sa loob lang ng isang araw sa ideal na kondisyon, kaya ito ay naging simbolo ng mabilis na pag-asenso. Sa Pilipinas, ginagamit ito sa bahay, kasangkapan at kahit sa mga festivals, kaya itinuturing din itong puno ng abundance and good energy. Dagdag pa rito, ang kawayan ay isa sa pinakamabilis tumubong halaman sa buong mundo. Hindi na nito kailangan ng replanting dahil kusa itong tumutubo muli pagkatapos putulin. Dahil dito, ito'y simbolo ng sustainable na yaman at tuloy-tuloy na oportunidad. Bukod pa rito, ang kawayan na ikilala sa pagiging flexible at matibay. Sa kultura ng Pilipino, ito rin ang pinaniniwalaang pinagmula ng unang tao ayon sa alamat ni na malakas at maganda. Kaya konektado ito sa simula ng buhay at swerte. Number 9, Nara Tree, pambansang puno ng Pilipinas. Higit pa sa simbolo ng bansa, isa rin itong simbolo ng lakas, kayamanan at katatagan. Sa ilang paniniwala, ang pagkakaroon ng nara sa paligid ng bahay ay nagdadala ng financial stability. Dahil matibay ang kahoy nito at ginagamit sa high-end furniture, naiugnay ito sa yaman at prestige. Bukod pa rito, ang nara ay kayang mabuhay ng napakatagal. Kaya sinasabi ng iba na ito'y sumisimbolo ng long-term luck. Hindi lang panandali ang swerte, kundi pang matagalan. Dagdag pa rito, ang nara ay kilala rin sa kakaibang katangian nito na naglalabas ng natural na resin na tinatawag na kino. Isang mapulang likido na ginagamit noon sa tradisyonal na medisina at pangkulay. Bukod pa rito, ang nara ay kabilang sa mga punong nitrogen fixing. Ibig sabihin, nakakatulong itong pagyamanin ang lupa sa paligid nito. Kaya sa mas malalim na pananaw, ito'y simbolo ng pagpapalago hindi lang sa sarili, kundi pati sa kapaligiran. Isang tunay na anyo ng swerte na umaabot sa iba. Number 8, Yakal Tree. Isa sa pinakamatibay na puno sa Pilipinas at kilala bilang isa sa mga premium hardwood sa bansa. Dahil sa sobrang tigas at tibay nito, ginagamit ang kahoy ng yakal sa mga tulay, poste at matitibay na istruktura na kailangan tumagal ng maraming dekada. Sa pananaw ng marami, ang yakal ay simbolo ng hindi matitinag na lakas at stability. Kaya naman pinaniniwalaan na ang pagkakaroon sa paligid nito ay nagdadala ng proteksyon laban sa sakuna at malas, lalo na sa mga bagyo at matitinding panahon. Dagdag pa rito, ang yakal ay natural na resistant sa anay at pagkakabulok. Kaya ito ay naging simbolo ng long-lasting security at matibay na pundasyon ng buhay. Sa ilang paniniwala, ang punong ito ay kumakatawan sa isang buhay na hindi madaling masira ng problema. Kaya tinuturing itong puno ng resilience at swerte sa matagal na panahon. Bukod sa tibay nito, ang yakal ay bahagi rin ng mga sinaunang kagubatan sa Pilipinas. Kaya ito'y sumisimbolo ng katatagan ng kalikasan at tahimik na lakas na hindi agad napapansin, pero napakahalaga. Para sa marami, ang punong ito ay hindi lang basta puno, kundi isang simbolo ng swerteng matibay at hindi basta nawawala.
Number 7. Acacia Tree. Ito'y isa sa pinakakilalang malalaking puno sa Pilipinas, lalo na sa mga plaza at paaralan. Bukod sa laki at ganda nito, pinaniniwalaan na ang acacia ay nagdadala ng peaceful energy at magandang samahan ng pamilya. Dahil nagbibigay ito ng malawak na lilim, naging simbolo ito ng proteksyon at comfort. Sa ilang paniniwala, ang pagtira malapit sa acacia ay nagbibigay ng harmony at magandang kapalaran sa relasyon. Dagdag pa rito, ang acacia, lalo na ang tinatawag na rain tree, ay may kakaibang katangian kung saan ang mga dahon nito ay kusang nagsasara sa gabi o kapag umuulan na para bang natutulog. Dahil dito, maraming Pilipinong naniniwala na ito ay simbolo ng kapayapaan at paghinga. At syempre, pahinga sa buhay. Bukod din dito, mabilis itong lumaki at kayang magbigay ng lilim sa loob lamang ng ilang taon. Kaya naging simbolo ito ng mabilis na pag-unlad at proteksyon para sa pamilya. Number 6. Mango Tree. Hindi lang masarap na prutas, ito rin ay simbolo ng kasaganaan at swerte. Sa Pilipinas, ang manggay madalas iugnay sa bounty at abundance dahil sa dami ng mga bunga nito kapag season. May paniniwala na ang bahay na may malusog na puno ng mangga ay magkakaroon ng patuloy na blessings sa pagkain at kabuhayan. Dagdag pa rito, ang Pilipinas ay isa sa top producers ng mangga, hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. Kaya ang punong ito ay simbolo rin ng national pride and economic luck. Dagdag pa rito, ang sikat na Carabao Mango ng Pilipinas ay kinilala bilang isa sa pinakamatamis sa buong mundo. Kaya mataas ang demand nito sa international market. Ang puno ng mangga ay maaari ring mabuhay at mamunga ng higit 100 years. Kaya ito'y simbolo ng pangmatagalang biyaya sa pamilya. Bukod dito, ang mga dahon nito'y ginagamit din sa tradisyonal na dekorasyon at minsan sa mga ritual. Kaya may koneksyon din ito sa kultura at paniniwala. Sa ilang paniniwala, ang punong manggay nagdadala ng tuloy-tuloy na swerte sa negosyo at sa kabuhayan. And at number 5, Coconut Tree. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you'll get very fat. Tinatawag na Tree of Life ang coconut tree. Hindi ito basta tawag lang. Halos lahat ng bahagi nito ay may silbi. From food, langis, kahoy hanggang sa pangkabuhayan. Kaya ito ay simbolo ng self-sufficiency at tuloy-tuloy na swerte. Sa maraming probinsya, pinaniniwalaan ng pagtanim ng niyog ay nagdadala ng long-term financial blessings dahil tuloy-tuloy ang ani nito sa loob ng maraming taon. Dagdag pa rito, ang niyog ay kayang mabuhay at mamunga ng higit 50 years. Kaya ito'y simbolo ng pangmatagalang kabuhayan at stability. Isa rin ang Pilipinas sa top coconut producers sa buong mundo. Kaya malaki ang ambag nito sa ekonomiya at kabuhayan ng milyong-milyong Pilipino. Bukod dito, ang tubig ng buko ay natural na hydrating at may electrolytes. Kaya tinatawag din itong natural energy drink. Dahil sa kakayahan nitong mabuhay kahit sa malalakas na bagyo at tabing dagat, ang niyog ay naging simbolo rin ng katatagan at pagbangon. Isang tunay na anyo ng swerte sa gitna ng pagsubok. Number 4. Molave Tree. Isa sa pinakamatibay din na puno sa Pilipinas. Dahil sa sobrang tibay nito, naging simbolo ng resilience at unshakable luck. Sa ilang paniniwala, ang pagkakaroon ng molave sa paligid ay nagbibigay proteksyon laban sa sakuna at malas. Ginagamit din ang kahoy nito sa matibay na konstruksyon, kaya naiugnay ito sa security at matatag na buhay. Dagdag pa rito, ang molave ay kilala sa kakayahan nitong tumagal ng daan-daang taon kahit sa matinding init, ulan at peste. Sa katunayan, ang kahoy nito ay halos hindi tinatabla ng anay kaya ginagamit ito noon sa paggawa ng kubo, tulay at maging mga barko. Noong sinaunang panahon pa yon. Dahil sa ganitong katangian, tinuturing itong simbolo ng hindi matitinag na pundasyon ng pamilya at buhay. Bukod pa rito, ang molave ay mabagal tumubo kaya ang bawat punong ito ay tinuturing na mahalaga. Isang paalala ng tunay na lakas at swerte ay hindi minamadali, kundi pinaghihirapan at pinapatibay sa paglipas ng panahon.
Number 3. Banyan Tree. Kamag-anak ng Balete Tree ay kilala sa napakalawak nitong ugat at sanga. Sa ibang kultura sa Asia, ang banyan ay simbol ng wisdom, longevity at spiritual luck. Sa Pilipinas naman, ang mga lumang banyan o balete type trees ay pinaniniwalaang naglalaman ng ancient energy. Kapag ginalang mong puno, maaari itong magdala ng guidance at magandang kapalaran sa iyong buhay. Dagdag pa rito, ang banyan ay may kakaibang paraan ng paglaki kung saan ang mga ugat nito ay bumababa mula sa mga sanga at nagiging parang mga bagong trunk. Kaya nagmumukha itong isang maliit na kagubatan kahit iisang puno lamang. Dahil dito, ito'y naging simbolo ng patuloy na paglago at koneksyon ng buhay. Sa ilang kultura, ginagamit ang banyan bilang lugar ng meditasyon dahil sa tahimik at malamig nitong kapaligiran. Bukod pa rito, ang punong ito'y kayang mabuhay din ng daan-daang taon. Kaya tinuturing itong simbolo ng walang katapusang swerte, karunungan na pinapasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Number 2. Santol Tree. Hindi lang ito nagbibigay ng very masarap na prutas. Ito rin ang pinaniniwalaang puno ng proteksyon at swerte sa bahay. Sa ilang probinsya, sinasabing ang santol ay nakakatulong magtaboy ng negative energy. Kaya may mga tao na nagtatanim nito malapit sa bahay bilang natural shield laban sa malas. At dahil sa dami ng bunga nito, ito rin ay simbolo ng abundance at kasaganaan. Dagdag pa rito, ang santol ay kilala sa pagiging madaling alagaan at matibay sa iba't ibang klima, kaya madalas itong tinatanim sa mga bakuran sa probinsya. Ang bunga nito ay mayaman sa vitamin C at fiber, kaya hindi lang ito simbolo ng kasaganaan kundi pati na rin ng kalusugan. Bukod dito, ang kahoy ng santol ay ginagamit din sa paggawa ng simpleng mga muebles at kagamitan. Kaya isa rin ito sa puno na may praktikal na halaga sa pang-araw-araw na buhay. Sa ilang paniniwala, ang pagkakaroon ng santol sa bakuran ay nagdadala ng patuloy na biyaya sa pagkain at pamilya. And at number 1, Balete Tree. The Mysterious Lucky Tree. Isa sa pinakamalaking puno sa Pilipinas pagdating sa misteryo. Oo, kilala ito sa mga kwentong engkanto at multo. Pero sa ibang kultura, ito rin ay pinaniniwalaang protector tree. May paniniwala na ang balete ay tinitirahan ng mga espiritu at nagbabantay sa lugar. Kapag ginalang mo ang punong ito, maaari kang makatanggap ng good fortune at protection laban sa malas. Dagdag pa rito, ang balete ay kabilang sa pamilya ng fig trees or ficus at kilala sa kakaibang ugat nito na bumababa mula sa sanga papunta sa lupa. Tinatawag na aerial roots. Sa paglipas ng panahon, ang mga ugat nito ay nagiging parang karagdagang puno kaya lumalaki ito ng napakalawak at tila may sariling mundo sa loob. Dahil dito, maraming Pilipinong naniniwala na ang balete ay isa sa gateway sa ibang dimensyon o spiritual na realm. Sa ilang probinsya, may paniniwala na ang pagputol o pag-abala sa balete ng walang pahintulot ay maaaring magdala ng kamalasan o sakit. Kaya may mga ritual pa bago ito galawin, tulad ng paghingi ng sorry o pag-aalay. Kaya sa mga probinsya, may mga tao na nag-aalay pa ng pagkain o dasal sa ilalim ng balete bilang paggalang. At syempre, paniniwala na babalik ito bilang swerte. Sa huli, DFAM! Ang mga punong ito ay hindi lang basta bahagi ng kalikasan, kundi bahagi rin ng ating paniniwala, kultura at pagtingin sa swerte sa buhay. Pero ang tanong, swerte nga ba ang dala nila o tayo mismo ang nagbibigay kahulugan sa kanila? Kayo, meron ba kayong swerteng puno? Share nyo naman at i-comment. Kung may malalaking puno malapit sa bahay ninyo, lalo na kung isa sa mga nabanggit natin, baka oras na para tingnan mo ito ng iba. Hindi lang bilang puno, kundi bilang posibleng simbolo ng blessings. At kung nagustuhan nyo ang ating video for today, please comment
Maya, Maya. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!